Sa video na ito pag-uusapan natin ang isang tanong na paulit-ulit na lumalabas sa social media. Bakit hindi pa napapagawa ng isang malaking bahay ni Manny Pacquiao ang anak niyang si Eman Bacosa Pacquiao? Isang tanong na puno ng haka-haka tanong at espekulasyon. Isang tanong na maraming Pilipino ang gustong masagot. Sa video na ito, hindi tayo magpapadala sa chismis, hindi tayo magpapadala sa galit, at hindi rin tayo magpapakita ng bias. Ang ibibigay ko sa inyo ay malalim na paliwanag at kumpletong konteksto. Ito ang buong kwento ng anak ni Manny Pacquiao na si Eman Bacosa at bakit hanggang ngayon simple pa rin ang kanyang tahanan kahit ang kanyang ama ay isa sa pinakamayamang atleta ng Pilipinas. Ito ang kwento ng katahimikan. Ito ang kwento ng respeto. At ito ang kwento na hindi lahat ng nakikita sa mata ay ang tunay na sitwasyon. Bago natin sagutin ang tanong na bakit tila hindi pa napapagawa ng malaking bahay si Eman, kailangan muna nating kilalanin kung sino nga ba siya. Si Emmanuel Eman Bacosa Pacquiao ay anak ni Manny Pacquiao sa isang past relationship bago pa man sumikat si Manny bilang international boxing superstar. Lumaki si Eman sa isang tahimik na buhay, malayo sa kamera, malayo sa mansyon, at malayo sa sobrang ingay ng social media, habang ang ibang anak ni Manny ay lumaki sa mga mamahaling bahay, nakapag-aral sa private schools, at madalas nakikita sa social media. Si Eman naman ay lumaki sa isang simpleng tahanan kasama ang kanyang ina na si Emilita Bacosa. Marami ang nagsasabi na si Eman ay mabait, magalang, tahimik, hindi palahingi, at hindi umaasa sa spotlight. Kahit hindi siya kasing kilala ng ibang Pacquiao kids, may mga nakakakilala sa kanya na nagsabing siya ay di isang mabuting anak at mabait na tao na hindi naghahanap ng atensyon. Hindi naging madali ang relasyon ni Manny Pacquiao at ng kanyang anak na si Eman. Noong kasagsagan ng career ni Manny, sunod-sunod ang laban. Sunod-sunod ang training sa Amerika. Sunod-sunod ang travel at commitments. At sa panahon na iyon, may mga personal na pagkakamali siyang nagawa gaya ng pagkakaroon ng anak bago pa man maging ganap ang buhay pamilya niya kasama si Jinky Pacquiao. Dahil dito nagkaroon ng natural na distansya sa pagitan nila. Distansya sa oras, distansya sa espasyo, distansya sa emosyon. Hindi madaling i-balance ang global career at personal life. Lalo na kung sikat ka at nasa mata ng publiko. Pero kahit malayo sila sa isa't isa, hindi rin ganap na inabandona ni Manny si Eman. May suporta, may tulong, may financial assistance. Bagamati hindi ito lantaran, hindi ito ipinagmamalaki sa kamera, at hindi ito pinopost sa social media. Kaya lumaki si Eman na may respeto sa ama kahit hindi sila madalas magkasama. Naging malaking usapan sa social media ang tanong na bakit tila simple ang bahay ni Eman Bacosa. May mga netizens na nagtatanong, bakit parang hindi kaya ni Manny Pacquiao pagawaan ng maayos na bahay ang anak niya? May nagsasabing bakit parang naiwan si Eman sa simpleng tirahan habang ang ibang Pacquiao kids ay nasa mansyon. Pero tandaan, hindi lahat ng nakikita ay buong katotohanan. Ang bahay na nakikita sa picture ay maaaring hindi ang buong property. Hindi natin alam ang renovation o ang ongoing na improvements. At higit sa lahat ang pamilya ni Eman ay hindi mahilig magpakita ng buhay nila online. Hindi nila kailangang mag-flex ng lifestyle. Hindi nila kailangang mag-ingay sa internet. Kaya posibleng may bagay na hindi talaga ipinapakita sa publiko. Isa sa pinakaposibleng dahilan kung bakit hindi masyadong nakikita ang malaking improvement sa bahay ni Eman ay ang kagustuhan ng pamilya na protektahan ang kanilang privacy. Hindi sila tulad ng Pacquiao family na may vlogs at regular na exposure. Ang pamilya ni Eman ay tahimik at private. Kapag simple ang nakikita nating bahay, hindi ito nangangahulugan na iyon ang kabuuan. Hindi natin alam kung ano ang ongoing na pinapagawa at hindi rin natin alam kung ano ang pinili talaga ni Eman. Hindi lahat ipinapakita sa kamera at hindi ibig sabihin na hindi nakikita ay hindi nagagawa. Maraming nakakakilala kay Eman ang nagsasabing hindi siya palahingi, hindi siya demanding, at hindi niya ugali ang umasa sa yaman ng kanyang ama. May mga anak talagang ayaw maging pabigat, ayaw na isipin ng tao na sila ay nakadepende sa pera ng magulang. At si Eman ay isa sa mga ganitong uri ng anak. Kung hindi siya humihingi, natural lang na hindi rin mamumwersa si Manny. Hindi lahat ng anak ay humihingi ng malaking bahay. May iba na mas pipiliin ang simpleng pamumuhay. Hindi ibig sabihin na hindi ipinopost ay hindi nangyayari. Si Manny ay kilala sa pagtulong ng tahimik. Marami siyang tinutulungan na hindi kailanman pinangalanan. Hindi niya kailangang ipagmalaki kung ano ang ginagawa niya para kay Eman at hindi rin obligasyon ni Eman na sabihin sa mundo kung ano ang natatanggap niya. Posibleng may suporta, pero hindi kailangang ipagsigawan. Kapag may anak sa labas ng pangunahing pamilya natural, na mas komplikado ang arrangement, may mga legal considerations. May household boundaries, may respeto sa ina ni Eman.
Hindi maaring basta-basta magpagawa ng malaking structure kung hindi ito tugma sa arrangement ng pamilya. Hindi rin ito pwedeng gawin ng walang pahintulot ng ina. Kaya hindi laging simple ang kwento. Hindi porke may pera ay agad-agad mansion. Marami ang nagsasabing si Eman ay simple, tahimik, at hindi naghahanap ng marangyang buhay. Kung nasanay siya sa simpleng pamumuhay, bakit kailangan pilitin ang mansyon? Hindi lahat ng anak ni Manny ay kailangang mabuhay ng marangya. Hindi lahat gusto ng mataas na profile. Kung masaya siya sa simple at tahimik na buhay, iyon ang dapat respetuhin. Si Manny ay tumutulong sa libu-libong tao. May scholarship programs. May foundation. May housing projects para sa mahihirap. May medical support. May church programs. At may sarili siyang malaking pamilya. Hindi lamang isang anak ang kanyang dapat suportahan. Ang tanong, nabawasan ba ang pagmamahal kung hindi mansyon agad ang binigay? Hindi. Ang pagmamahal ay hindi nakadepende sa laki ng bahay. Ito ay nakadepende sa paggalang at suporta kahit walang kamera. Kahit may mga netizens na nagsasabi ng masasakit na bagay. Hindi sumasagot si Eman. Hindi siya nag-rant. Hindi siya nag-exposed. Hindi siya nagsisiwalat ng sama ng loob. Tahimik siya. At minsan ang katahimikan ay mas malakas pa sa anumang salitang pwedeng sabihin online. Iyon ang tunay na tatag. May mga tao mula sa Mindanao na nagsabi na hindi totoo na hindi sinusuportahan si Eman. May financial help. May personal na pagbisita. Minsan pati si Jinky ay nagbibigay ng tulong, pero hindi ito isinisigaw sa social media. Hindi lahat kailangang ipag-ingay. Ang tunay na tulong madalas tahimik. Ito ang tuwid na sagot. Dahil hindi lahat ng anak nangangailangan ng mansyon para maging masaya. Kung ang isang bata ay lumaki sa simple, hindi mo ito agad idadarkas sa marangyang lifestyle. At kung ayaw niya, iyon ay karapatan niya. Hindi kailangan pilitin ang anak na tumira sa hindi niya gusto. Marami man ang masama ang sinasabi kay Manny. Hindi perpekto ang kanyang nakaraan. Hindi perpekto ang kanyang mga desisyon. At hindi rin perpekto ang kanyang buhay pamilya. Pero kung may pagkukulang siya noon, sinusubukan niyang punan. Kung may nasaktan siya, sinusubukan niyang ayusin. Kung may mali siya, sinusubukan niyang bumawi. Hindi siya perpekto. Pero siya ay tao. Sa kwento ni Eman, makikita natin na hindi lahat nasusukat sa pera. Hindi lahat nasusukat sa mansyon. Hindi lahat nasusukat sa material na bagay. May mga anak na mas pinipili ang katahimikan. Mas pinipili ang simpleng buhay. Mas pinipili ang hindi maging pabigat. At mas pinipili ang sariling landas. Tunay na kayamanan ay hindi ang laki ng bahay, kundi ang presensya at respeto. Sa dulo ng lahat ng ito ang tanong na bakit hindi pa napapagawa ng bahay si Eman ay may simpleng sagot. Dahil hindi lahat ng kwento ay nasusulat sa social media. Dahil may mga bagay na nasa pagitan lamang ng ama at anak. At dahil minsan ang pinaka-importanteng tulong ay hindi nakikita ng mata, kundi nararamdaman lamang ng puso. Ito ang tunay na kwento. Ito ang mas malalim na konteksto. At ito ang hindi sinasabi ng iba. At iyon ang kwento ni Eman Baco sa Pacquiao. Hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa bahay o pera. Minsan, ang tunay na yaman ay ang pagmamahal, respeto at katahimikan. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang kwentong tulad nito.